Naisip mo na ba, habang isinasara mo ang pinto ng iyong bahay, kung ano talaga ang ginagawa ng iyong alaga sa loob? Aalis ka papuntang trabaho o sa iyong mga lakad at maiiwan siyang mag-isa. Sa tingin mo, natutulog lang siya, hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa mga sandaling iyon, nagsisimula ang kanyang sariling lihim na buhay? Ngayon, sisilipin natin ang likod ng misteryong ito. Sasabihin ko sa iyo ang 7 bagay na halos tiyak na ginagawa ng iyong pusa habang wala ka sa bahay. At maniwala ka, ang ilang punto sa listahang ito ay magpapatingin sa iyong minamahal na alaga sa ibang paraan. Bago tayo magsimula, mahalagang maunawaan ang isang simpleng bagay. Ang mga pusa ay hindi lang basta cute na bolang may balahibo. Sa kanilang mga ugat, dumadaloy ang dugo ng mga sinaunang mga ngaso. Ang kanilang mga instinto ay hindi nawawala kahit na sila ay naninirahan sa isang komportabling apartment. Ang iyong bahay para sa pusa ay hindi lang basta pader. Ito ang kanyang teritoryo, ang kanyang kaharian. At kapag umalis ang hari o reyna, siya ang nagiging pangunahing tagapagbantay ng espasyong ito. Kaya, simulan natin sa pinakauna at marahil pinakamahalagang ritual. Numero 1, ang pagbabantay ng teritoryo. Sa sandaling isara mo ang pinto at lumayo ang mga yapak mo sa hagdan, tahimik na ang buong bahay. Pero hindi ito nagtatagal. Ang pusa mo hindi agad hihiga para matulog. Sa halip, sinisimulan niya ang kanyang pangunahing tungkulin, ang pag-iinspeksyon ng kanyang nasasakupan. Maaaring isipin mong paggalagala lang siya ng walang patutunguhan. Pero sa totoo lang, ito ay isang malalim na instinto, minana pa mula sa kanyang mga ninunong ligaw. Ang mga leon, tigre at leopardo, regular na nililibot nila ang kanilang malawak na teritoryo para masiguro na walang nangahas lumabag sa kanilang hangganan at walang mga dayuhan sa kanilang lupain. Ang apartment mo para sa pusa mo, iyan ang kanyang maliit, ngunit napakahalagang kaharian. At siya ang ganap na pinuno at tagapagtanggol nito. Ang paglilibot na ito, hindi ito basta pagtakbo lang kung saan-saan. Ito ay isang metodiko at pinag-isipang ruta. Lilibutin ng pusa ang bawat silid, sisilipin ang bawat sulok. Maingat niyang aamuyin ang paa ng mga upuan, ang sofa, pati na ang tsinelas mong naiwan sa may pintuan. Anumang bagong bagay, tulad ng bag mula sa grocery, ay sasailalim sa masusing pagsusuri. Ano ito? Anong amoy? Nagdudulot ba ito ng panganib? Pero ang pag-iinspeksyon ay kalahati pa lang ng kanyang trabaho. Ang pangalawa, at hindi gaanong mahalagang bahagi ng ritual, ito ang pag-update ng kanyang mga palatandaan sa hangganan. Kapag kinikiskis ng pusa ang kanyang pisngi at gilid sa furniture, sa poste ng pinto o sa mga paa mo, hindi lang siya naglalambing. Nagiiwan siya ng sarili niyang natatanging amoy sa tulong ng mga espesyal na glandula. Ito ang paraan niya para sabihin, ito ang aking teritoryo. Kontrolado ko ang lahat dito. Ako ang namamahala dito. Sa iyong pagkawala, ina-update niya ang mga markang ito para mas makaramdam ng kumpiyansa at kapayapaan. Kaya, hindi lang ito basta paglalakad dahil sa pagkabagot. Ito ay isang seryosong trabaho na ginagawa ng iyong balbon na hepe ng seguridad araw-araw. Binabantayan niya ang kaayusan, sinisigurado na walang nakapasok na kaaway at pinapatunayan ang kanyang karapatan sa teritoryo. Ang iyong tahanan ay nasa ligtas na mga paa. Ikalawa, ang estratehikong pagtulog. Matapos ang masusing pagmamasid at tiyaking ligtas ang teritoryo, oras na para magpahinga. At dito tayo napunta sa pinakatanyag na gawain ng pusa, ang pagtulog. Ang inyong alagang pusa ay maaaring matulog ng 12 hanggang 16 na oras.
at kung minsan ay umaabot pa nga sa 20 oras sa isang araw. Sa pagtingin sa mapayapang natutulog na malambot na nilalang, madaling isipin, naku, ang tamad-tamad naman. Ngunit isa ito sa pinakamalaking pagkakamali ng pagkaunawa sa mga pusa. Ang kanilang pagtulog ay hindi katamaran. Ito ay isang estratehiya. Ang mga pusa sa kanilang likas na katangian ay mga crepuscular predator o mga hayop na aktibo sa takip silim. Nangangahulugan ito na ang kanilang pinakamataas na antas ng aktibidad ay sa paglubog ng araw at pagsikat ng araw. Sa mga panahong ito, lumalabas ang kanilang mga ligaw na ninuno upang manghuli. Kaya ano ang dapat gawin sa natitirang oras para makatipid ng enerhiya para sa mahalagang paghuli? Tamang-tama ang pagtulog. Ang inyong alagang pusa, kahit hindi na kailangan manghuli ng daga para mabuhay, ay sumusunod pa rin sa sinaunang gawin na ito. Nag-iipon siya ng enerhiya para sa gabi sa inyong pag-uwi kung kailan sisimulan ang oras ng paglalaro, pag-i-interact at hapunan. Ngunit ang kanilang pagtulog mismo ay mayroon ding kakaibang sistema. Karamihan sa oras ay nasa yugto sila ng mababaw na pagtulog o light nap. Tiyak na napansin ninyo, tila natutulog ang pusa, ngunit gumagalaw ang tenga nito at lumilingon sa bawat kaluskos habang bahagyang gumagalaw din ang buntot. Sa ganitong kalagayan, nagpapahinga siya, ngunit nananatiling aktibo ang kanyang utak. Handa siyang tumayo anumang segundo kung makarinig ng kakaiba. Halimbawa, ang tunog ng susi sa pintuan. Ito ang perpektong standby mode para sa isang mandaragit at sa maikling panahon lamang lumulubog ang pusa sa malalim na pagtulog. Sa mga sandaling iyon, makikita ninyong kumikilos ang kanyang mga paa, bigote, at kung minsan ay naglalabas pa nga siya ng mahihinang tunog. Naniniwala ang mga siyentipiko na sa yugtong ito nananaginip ang mga pusa. Malamang ay tungkol sa pangangaso, paglalaro o paghabol sa sinag ng araw. Ang malalim na pagtulog na ito ay mahalaga para sa ganap na pagbawi ng lakas at pagproseso ng lahat ng impormasyon na nakuha niya sa buong araw. Kaya habang wala kayo, ang inyong pusa ay hindi lamang basta nagpapahinga. Siyang matalinong namamahala sa kanyang enerhiya, nagpapalit-palit ng mababaw at malalim na pagtulog upang maging lubos na handa pagbalik ninyo. Ito ay hindi isang pasibong pagpapahinga, kundi isang aktibong proseso ng paghahanda para sa mga pakikipagsapalaran sa gabi. Pangatlo, pakikipag-usap sa sarili. Kaya, gising na ang pusa natin, nakapagpahinga na at na-check na rin ang teritoryo. At ngayon, katahimikan? Hindi naman. Ang pangatlong punto sa listahan natin ay maaaring medyo kakaiba o misteryoso sa inyo. Ang inyong pusa ay nakikipag-usap sa sarili niya. Sanay tayo na nagmiyamiyaw ang mga pusa para makipag-ugnayan sa atin. At totoo nga yun, ang mga adult na pusa sa kagubatan ay halos hindi gumagamit ng miyaw para makipag-usap sa isa't isa. Ang tunog na ito ay ginawa nila lalo na para sa mga tao upang makuha ang ating atensyon. Pero ano ang nangyayari kapag ang pangunahing audience, ibig sabihin kayo, ay wala sa bahay? Hindi tumatahimik ang pusa. Lumipat lang siya sa ibang lengguwahe, ang kanyang panloob na salita. Isipin ninyo ang ganitong sitwasyon. Nakaupo ang pusa ninyo sa bintana at nakakita ng ibon sa labas. At doon na siya nagsisimulang gumawa ng kakaiba. Putol-putol na tunog na parang huni ng ibon o kahit tila pato. Hindi iyan miyaw. Iyan ang tunog ng labis na pananabik sa pangangaso at kaunting pagkadismaya dahil ang biktima ay napakalapit pero hindi maabot. Para bang sinasabi niya ng malakas ang kanyang mga instinct sa pangangaso. Mayroon din minsan na tahimik, parang nagtatanong na mrrp o kaya maikling miyaw na binibitawan sa kawalan. Ito ay maaaring reaksyon
sa isang malayong tunog na nahuli ng kanyang matatalas na pandinig o di kaya'y isang iniisip lang na sinabi ng malakas. Parang sinasabi ng tao na, sige, ano na ang susunod nating plano? Minsan, maaari kayong makarinig ng malalim na ungol o kaya'y maikling wisik. Maaaring may dumaang anino na tiningnan niya bilang banta o kaya'y nahulog ang laruan sa paraang hindi tama. Ito ang kanyang paraan upang ipahayag ang pagkadismaya o pagiging alerto. Kahit ang paghuni habang mag-isa ay may kakaibang kahulugan, ang pusa ay humuhuni hindi lang dahil sa kasiyahan, kundi para na rin pakalmahin ang sarili kapag nakakaramdam ng kaunting kaba o pagkainip. Kaya kung may tenga lang ang mga dingding, marami silang masasabi sa inyo tungkol sa iniisip at nararamdaman ng inyong pusa sa katahimikan ng isang walang taong bahay. Ang kanyang mundo ay puno ng tunog. Sadyang hindi lang natin laging nasasaksihan ng mga ito. Numero 4, panunood ng Cat TV. Okay, ano pa ba ang naiisip at ginagawa ng isang pusa kung wala itong makausap? Manood ng TV, syempre. Pero hindi yung telebisyong nasa sala ninyo. Ang ikaapat na punto sa listahan natin ay ang panunood ng pinakamalaking blockbuster sa buhay ng bawat alagang pusa. At ang tawag dito ay ang buhay sa labas ng bintana. Para sa isang pusa, ang sills ng bintana ay hindi lang simpleng tulugan sa araw. Ito ang kanilang personal na sinehan na may malawak na screen kung saan 24/7 ay may palabas na pinakakapana-panabik na serye sa buong mundo. Ang mga pangunahing bida sa seryeng ito ay mga ibon, squirrels, lumilipad na insekto, mga taong dumadaan sa baba, mga sasakyang nagmamaneho, at maging ang mga dahong umiindayog sa hangin. Ang bawat isa sa mga ito ay isang buong kwento. Ang panunood ng ganitong telebisyon ay hindi lang basta pagpapalipas ng oras. Isa itong napakalakas na pampasigla sa utak. Kapag sinusundan ng pusa ang paglipad ng maya o ang galaw ng ulap, aktibo ang paggana ng utak nito. Inaanalisa nito ang trajectory ng galaw, tinatantya ang distansya, at kinakalkula ang posibleng pagtalon. Sa sandaling iyon, gumagana sa utak nito ang sinaunang hunting computer na lumulutas ng komplikadong problema sa balistika. Kahit na hindi ito tumatalon mula sa ikasampung palapag, buong-buo pa rin ang paggana ng instinct nito. Napansin niyo ba kung paano kumikibot-kibot ang dulo ng buntot ng pusa kapag may nakita itong ibon? Iyan ay tanda ng labis na pananabik at konsentrasyon. Lubos itong nabubuhos sa nangyayari sa screen. Nakakatulong ito hindi lang para maaliw sila, kundi para mapanatili rin ang kanilang kakayahan sa pangangaso. Kung walang ganitong pampasigla, ang pusa na nasa loob lang ng apat na dingding ay maaaring magsawa at malungkot o maging depressed pa nga. Ang bintana ang koneksyon niya sa malaki at panlabas na mundo. Naririnig niya ang mga tunog ng kalsada, naamoy ang mga amoy, nakikita ang pagbabago ng araw at gabi at ng panahon. Nagpapayaman ito sa buhay niya, ginagawa itong mas makulay at interesante. Kaya, kung gusto mong pasayahin ang alaga mo habang wala ka sa bahay, tiyakin mong may ligtas at komportable siyang observation point na may magandang tanawin. Ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa kanya. Ikalima, laruin ang bawal. Na-check na ang teritoryo, nakabawi na sa tulog, at nasimot na ang series tungkol sa mga ibon. Ano pa kaya ang pwedeng gawin? Dito na tayo sa ikalima, at marahil sa pinakamalikot na bahagi ng ating listahan. Oras na para laruin ang mga ipinagbabawal na bagay. Bawat pusa ay may sariling listahan ng mga paboritong bawal. Ito yung mga bagay na nagpapalabas ng matigas mong huwag sa sandaling dumampi ang kuko nila. Ang rolyo ng tissue paper na napakasayang igulong.
ang paborito mong ballpen na ang sarap ipagulong-gulong sa mesa at ihulog sa sahig, ang hair tie na naiwan sa lamisita, ang buhol ng sinulid, ang maingay na plastic bag. Ang listahan ay walang katapusan. Habang nasa bahay ka, mahigpit na bawal ang mga bagay na ito. Pero sa oras na umalis ka, nagiging pinakaaasam at pinakakaakit-akit na laruan ng mga ito sa buong mundo. Bakit? Una sa lahat, nakakatuwa lang talaga. Ang mga pusa ay sadyang mausisa. Gusto nilang tuklasin ang iba't ibang texture, tunog, at kung paano gumalaw ang iba't ibang bagay. Ang rolyo ng papel, halimbawa, ay parabang jackpot, umaalpas, nagugulong, at pwede pang punitin sa maliliit na piraso. Pangalawa, nananatili sa mga bagay na ito ang amoy mo. Kapag nilalaro ng pusa ang ballpen mo o ang hair tie mo, hindi lang siya nanggugulo. Nakikipag-ugnayan siya sa mundo mo, sa mga gamit mo. Nakakatulong ito para maramdaman niyang malapit siya sa iyo at para makayanan ang pag-iisa. At pangatlo, isa itong klasikong pagsubok sa mga hangganan. Ang mga pusa, tulad ng maliliit na bata, ay mahilig subukan kung ano ang mangyayari kung lalabagin ang patakaran. Paano kung itulak ko pa rin tong bagay na to mula sa mesa? Yan kaya, ang pagkawala mo ay ang perpektong sandali para sa ganitong mga eksperimento. Walang striktong tagapamahala na sisira sa kasiyahan. Kaya kung umuuwi ka at paminsan-minsan ay nakakakita ka ng nakakalat na tissue paper sa sahig o nadiskubre mo ang mga ballpen mo sa ilalim ng sofa, huwag kang magmadaling magalit. Hindi ka gustong guluhin ng pusa mo. Nagpapalipas lang siya ng oras ng may kabuluhan. Naglilibang, nag-e-explore ng mundo, at marahil, medyo namimiss ka rin. Ika-anim, paghahanap sa iyong amoy. Bahagya na nating nabanggit ito, ngunit ang ika-anim na punto sa ating listahan ay karapat-dapat ng mas malalim na pansin dahil ito ay talagang nakakaantig. Kapag wala ka, aktibong hinahanap ng iyong pusa ang iyong amoy. Para sa atin, mga tao, ang pangunahing pandama ay paningin. Nakikita natin ang mundo gamit ang ating mga mata. Ngunit para sa pusa, ang mundo ay isang mapa ng amoy, higit sa lahat. At ang iyong kakaibang amoy, ang pinakamahalaga at nagpapahinahong samyo sa kanyang mundo. Iniugnay niya ito sa seguridad, init, pagkain at pagmamahal. Kapag umalis ka, nawawala ang iyong pisikal na anyo, ngunit nananatili ang iyong amoy. At ito ang nagiging tunay na angkla ng kapayapaan para sa pusa. Kaya naman, kapag nag-iisa, hahanapin ng pusa ang mga lugar kung saan mas matindi ang iyong amoy. Ang una at pinakamalinaw na lugar ay ang iyong kama, lalo na ang unan. Hihiga siya roon, sisiksik, at sisisinghuti ng iyong amoy na nakakatulong sa kanya na makarelax at maramdaman na parang nandyan ka sa tabi niya. Ang susunod na pupuntahan niya sa kanyang amoy tour ay ang iyong mga damit. Isang t-shirt na nakakalat sa upuan, isang roba sa sabitan, o mas maganda pa, ang basket ng maruming labada. Oo, para sa atin, maaaring kakaiba ito. Ngunit para sa pusa, ito ay tunay na pinagmumula ng kaligayahan. Dahil ang maruming damit ay mas malakas ang amoy mo kaysa sa malinis. Maaari siyang humiga ng matagal sa iyong jacket, tapakan ito ng mga paa niya, at nagpupur. Maging ang paborito mong silya o lugar sa sopa ay nagiging sentro ng kanyang atensyon. Uupo siya doon, kung saan ka kamakailan umupo. Sinisip-sip ang natitirang init at amoy mo. Hindi lang ito basta ugali. Ito ay isang malalim na emosyonal na pangangailangan. Para sa pusang namimiss ka, ang iyong amoy ang pinakamahusay na lunas sa pagkabalisa ng paghihiwalay. Lumilikha ito ng ilusyon ng iyong presensya at nakakatulong sa kanya na makaramdam ng proteksyon hanggang sa muli niyang marinig ang tunog ng susi sa pinto. Kaya,
Kung makita mo ang balahibo ng pusa sa iyong unan, tandaan, hindi ito kalokohan, kundi isang tunay na pagpapakita ng pagmamahal at pagkakabit. At panghuli, ang ikapito, ang pinaka-energetic at misteryosong gawain, ang sikat na zoomies. Alam kong naiintindihan ninyo ang tinutukoy ko. Ito yung mga pagkakataong bigla na lang silang kumaripas ng takbo na para bang walang dahilan. Lalaki ang kanilang mga mata, didikit ang tenga sa ulo, at sisimulan nilang lumusot sa buong bahay na parang may humahabol. Nagmamadali silang dadaan sa pasilyo, nagtutulak sa dingding, umaakyat sa sofa, dumadaan sa likod ng upuan, at biglang mawawala sa isang kwarto para lang lumitaw muli makalipas ang ilang segundo. Ang biglaang paghataw na ito ng aktibidad ay tinatawag sa mundo ng mga zoopsychologist na period of frantic random activity o mas kilala sa tawag na zoomies. Bakit ito nangyayari? Lalo na kung mag-isa lang ang pusa. Ang lahat ay konektado muli sa kanilang likas na pagiging mga ngaso. Ang alagang pusa ay isang perpektong makina para sa pangangaso na nakakulong lamang sa apat na sulok ng bahay. Mayroon silang matatalim na kuko, kidlat-bilis na reaksyon at malalakas na kalamnan. Ang buo nilang katawan ay idinisenyo para sa maikli ngunit napakalakas na pagbugso ng enerhiya para sa paghabol at pag-atake. Sa ligaw, ang enerhiyang ito ay nagagamit sa pangangaso. Pero ano ang gagawin ng isang alagang pusa na hinahatiran lang ng pagkain sa mangkok? Hindi naman nawawala ang enerhiya. Nag-iipon ito sa buong araw habang natutulog o nagmamasid ang pusa sa mga ibon. At sa isang punto, sobra na ang naipong enerhiya kaya kailangan itong mailabas. Ang zoomies ay isang forma ng simulated hunting sa pinaka-concentrated na paraan. Ito ay paghabol sa hindi nakikitang biktima at pag-iwas sa imahinasyong kalaban. Inilalabas ng pusa ang naipong tensyon at adrenaline. Ito ay ganap na normal, malusog, at kinakailangang pag-uugali para sa isang hayop na hindi nakakagalaw ng buo ang kanilang likas na instinto. Kadalasan, nangyayari ang ganitong pagbugso ng aktibidad sa umaga at gabi, sa mga oras ng dapit hapon, kung saan pinakamatalim ang instinto ng mga ngaso. Kaya kung maglalagay ka ng kamera sa bahay, malamang ay makikita mong ang tahimik at kalmadong alaga mo ay biglang nagiging isang hindi mapigilang mabalahibong meteoro. Ito lang ang paraan niya para manatiling aktibo at mailabas ang naipong enerhiya. Pero sa lahat ng ito, ano kaya ang pinaka nakamamangha? Siguro, dalawang bagay. Una, kung gaano kalalim ang koneksyon ng pusa sa iyo sa pamamagitan ng iyong amoy. Hindi lang siya basta naghihintay. Aktibo siyang naghahanap ng paraan para maramdaman kang malapit, para makaramdam ng kapayapaan. Hindi lang ito ugali, kundi isang malalim na emosyonal na pangangailangan. Para sa kanya, ang luma mong t-shirt ay hindi lang basta damit, kundi isang tunay na antidepressant. Ang ikalawang punto naman na nakapagpapabago sa lahat ay ang pagkaunawa na ang pusa mo ay may sarili niyang social at vocal na buhay, hiwalay na hiwalay sa iyo. Ang mga tunog na nilalabas niya kapag mag-isa siya ay ang kanyang internal na dialogo sa mundo. Hindi siya tumatahimik kapag wala ka. Nagkokomento siya sa mga nangyayari sa labas ng bintana. Nagmumura sa alikabok sa sinag ng araw. Or nagkukuwento sa paborito niyang laruan. Nakakagulat yan, di ba? Ang tahimik at kalmadong pusa mo pala ay isang madaldal, sadyang wala lang siyang angkop na audience. Tulad ng nakikita mo, ang mundo ng pusa mo ay hindi tumitigil kapag isinara mo ang pinto. Nagiging iba lang ito, mas instinktibo, mas independent, at puno ng sarili niyang maliliit na ritual at sikreto. Ang pusa mo ay hindi lang basta alaga, kundi isang personalidad
na may mayamang panloob na buhay. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging interesante para sa iyo ang sumilip sa lihim na mundo ng pusa mo, siguraduhing mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong nakakaaliw na kwento. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Ano ang pinaka hindi pangkaraniwan o nakakatawa na nahuli mo nang bigla kang bumalik sa bahay? Ibahagi ang iyong mga kwento sa comments. Pag-usapan natin